pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw ng aming buhay. At sa ikatlong araw, Panginoon, ay kapahingahan ng aming mga kanila. Salamat po sa bawat isang nga ito. Tunay na kay Diyos na nagbigay ng iyong banal na Espiritu sa aming lahat. Pagkatlaan ko kami upang makinig ng iyong mga salita. Iyong buwan at buwan sa aming mga puso ang paghihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Tunay na hindi kami ubuti, kami masawa sa iyong Panginoon. Ngunit alang-alang kay Kristo na iyong isinugo sa amin kasi nagbigay kapatawaran sa amin. Kaya salamat kayo sa araw ito, ngunit aming narinig ang iyong mga salita. Ganyan mo ang iyong mga lingkod na pastor sa umagang ito. Pahayag ng malinaw at isa naman ang aming mga teka at ang aming puso iyong limpusan, Panginoon, upang ikitimanggap ng iyong mga salita. Pagpapalo sa aming mga buhay, doon po kami pumabayaan. Tunay na kay Diyos na provider. Kaya sa iyo namin pinabalik Diyos at magpapasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang samot na namin. Amen. Sila'y nagpapatibay ng buhay na
and restore Christian faith for the bago ang salita. Pinapahayag namin ang ministeryo at pagkamangha sa Diyos na naging tao at nagaganap sa dakilang kaligtasan sa pag-ilan sa Kristo na ating Panginoon. Kasama ng Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo, at Diyos Anak, nilikha ang lahat ng mga bagay, pinanatili ang lahat ng mga bagay, at ginagawa ang bago ang lahat ng mga bagay. Tunay na Diyos na tunay na tao, dalawang kalingkasan sa isang Panginoon. Siya ay sinila ng Birheng Maria at nabuhay na kasama natin. Pinako sa krus ng at hindi, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Umakyat sa langit at muling babalik sa kalulatian, hindi na para sa atin, tinupad niya ang buong kautusan, nagbayad para sa kasalanan, at pinawin niya ang buong ng Diyos Ama. Kinuha niya ang ating mga maguling na damit, at binigyan tayo ng malaman ng katwiran. Siya ang ating propeta, na kanyang pari at hari. Itinatayo ang kanyang iglesia, na mamagitan para sa atin, at naghahari sa lahat ng mga bagay. Sa Yesu Kristo ang Panginoon, pinupuri namin ang kanyang banal na pangalan. Amen. Sa ating muling pag-amin, bago po pangalan sa Diyos, Diyos, sa ating natin sama-sama, hymn number 92, Tinapay ng Buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat. At
Purihin po ang Panginoon dahil muli ako makapaglilingkod sa inyo sa pamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos. So, ang mensahe natin ngayon ay may pamagat na Has God Rejected Israel? Has God Rejected Israel? So, ang isang mabuting magulang ay kailanman, alam natin doon na hindi niya iiwan at kalilimutan ang kanyang sariling anak. Kahit anong pang gawin ng kanyang anak, ay mananatili itong tinatanggap ng kanyang magulang. At kailanman hindi tinatalikuran ang kanyang tungkulin sa kanyang mga anak. Pero lalong higit, ang ating mabuting Diyos ay kahit kailan hindi siya tumalikod sa kanyang pangako at lagi siyang tapat sa kanyang tipan. So makikita natin ang kanyang kabutihan at katapatan sa kanyang tipan at sa kanyang mga pinili. Kaya buksan natin ang ating Biblia sa Romans chapter 11 verses 1 to 10. Romans chapter 11 verses 1 to 10. At ito po ang sinasabi. I ask then, has God rejected His people? By no means. For I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. God has not rejected His people whom He foreknew. Do you not know what the Scripture says of Elijah, how he appeals to God against Israel? Lord, they have killed your prophets. They have demolished your altars, and I alone am left, and they seek my life. But what is God's reply to him? I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. So too at the present time there is a remnant chosen by grace. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. What then? Israel failed to obtain what it was seeking. The elect obtained it, but the rest were hardened. As it is written, God gave them a spirit of stupor, eyes that would not see and ears that would not hear, down to this very day. And David says, let their table become a snare and a trap, a stumbling block and a retribution for them, that their eyes be darkened, so that they cannot see and bend their backs forever. Praise the Lord for the reading of His Word. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa pananalangin. O dakilang Diyos na ama namin nasa langit, our sovereign God, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami ay iyong pinili. Hindi dahil sa nagawa namin kabutihan o kami ay nakakahigit sa iba, kundi dahil sa iyong soberanong kalooban at dahil sa iyong biyaya. Kaya sa oras kong ito, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, sa pamagitan ng banal na Espiritu, ay paunawa niyo po sa amin ang mensaheng ito, at nawa, Panginoon Diyos, ay patuloy ka maitaas sa kalagitnaan namin. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. So, this text, makikita natin that Paul argues that God did not reject Israel. Despite being a disobedient and obstinate people, at ito ay makikita nyo na binanggit ni Paul sa Romans chapter 10. And Yahweh did not abandon His promise to Israel. Hindi iniwan ng Panginoong Diyos ang Israel. And also this passage proves that God will still save Israel, and He is active sa pagliligtas. Kaya nakikita natin na may mga Hudyo rin na naliligtas. Meron akong mga ilang naging kaibigang Hudyo na nakakilala sa Panginoon sa Kristo.
We come to this text as we continue our preaching series, kasi this is our series every Sunday sa Book of Romans. And our message this morning is God is faithful to His covenant with His people, a guarantee of salvation to those who obey the gospel. God is faithful to His covenant with His people, a guarantee of salvation to those who obey the gospel. So God's faithfulness and sovereignty should not be ignored as we read Romans 9 to 11. Minsan kung Romans 9 to 11 ay nagiging paborito natin dahil dito nakikita natin yung doctrine of election. But never forget the faithfulness of God as we read Romans 9 to 11. Here, we will again witness God's faithfulness in keeping His promise to Israel and salvation extended to the Gentiles, tayong mga hindi. Salvation is the work of God alone. So sa umagang ito ay dalawang katotohanan ang ating pagbubulay-bulayan. Una, God did not reject His people Israel. At ang pangalawa ay the inscrutable or talagang mahirap siyang unawain. Inscrutable God's judgment against the rest of Israel. So una, God did not reject His people Israel, verses 1 to 6. In verse 1, Paul begins with a rhetorical question. So, ganito ang gawin ni Pablo at makikita niyo yan sa letter niya sa Book of Romans. To give emphasis o bigyang diin yung katotohanan na gusto niya ipaunawa sa mga makakarinig ng kanyang mensahe o makakabasa. I say then, has God rejected His people? Then he answered it emphatically, malinaw, na kanyang sinagot ito na may it never be. Kailanman hindi. At sinundan niya ng kanyang pagtotoo na siya ay isang Israelita, pero siya ay naligtas. Ito ay isang patunay na hindi ni-reject ng Diyos ang Israel. So yung kanyang pagtotoo na siya ay isang Hudyo, galing sa tribe of Benjamin, ay isang evidence to prove that God still saved Israel. And in verse 2, Paul declares that God did not reject His people whom He foreknew. Ang sinasabi dito ni Pablo ay bago pa likhain ng sanlibutan, ay alam na ng Diyos ang sa Kanya at mayroong pinili ang Diyos. Perhaps not every individual in Israel will be saved kasi yung word na remnant, and we will deal with it later. At ito din ay pagpapatunay ng kaligtasan ng Israel ay hindi sa kanilang pagsunod sa kautusan o pagiging privilege bilang God's chosen nation, kundi ayon sa sovereign will ng Diyos. So Paul anticipates an objection to his argument. Therefore, he cited Elijah's case, 1 Kings 19. Nung pinapatay ni King Ahab ang mga propeta ng Diyos at nung pinreten ni Jezebel si Elijah, ay natakot si Elijah at nagtago. Pero iningatan siya ni Yahweh and he was comforted by Yahweh. Sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, kasi ang prayer niya against Israel is wala nang natitira, siya na lang ang nag-iisa. Pero anong sabi ng Panginoong Diyos sa kanya? I have left for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. In this way, Paul clearly said his case that God has a remnant according to God's gracious choice. And in verse 6, Paul underscores that it is by grace alone, not by Israel's zealousness for God, na inargue na niya sa mga unang talata,
And not by passionate obedience to the law to be right with God. Kasi nananatiling naniniwala ang ibang mga Hudyo na ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay ang pagsunod sa kautusan. And to the point that they boast of their privileges bilang steward ng salita ng Diyos. Sila kasi yung nakakilala ng tunay na Diyos compared to other nations, at sila din ang tumanggap ng kautusan mula sa tunay na Diyos na sila. So ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Yan po ang lagi natin tatandaan. Tapat sa kanyang tipan sa Israel, ngunit hindi lang para sa kanila, kundi ito ay extended din sa mga hintil na tulad natin. Tayo yung kinahabagan ng Diyos, kaya walang rason para hindi tayo magpasalamat araw-araw. Sapagkat sa dinami-dami ay isa ka sa pinili ng Panginoon para sa kaligtasan. Masasabi natin na tayo ay tunay na mapalad dahil nga doon sa pagpili sa atin ng Diyos para sa kaligtasan and to the praise of His glory. And always keep in mind and always remember that God is a covenant-keeping God. Kahit na Israel ay sukdulan ng kasamaan dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at katunayan ng idolatry ay pag-abandon sa tunay na Diyos and turning to a false God. This is the truth. This is the root of all wickedness. Romans chapter 1, malinaw na sa halip na ang Diyos, ang tunay na Diyos ang sambahin ng tao, gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Sa ating panahon ay maaaring may iba't ibang Diyos. Hindi lang yan sa ribulto, kundi mga bagay o mga taong higit ang pag-ibig mo kaysa sa Diyos. Yung devotion mo ay nasa Kanya na kapag nawala, ay wala ka na rin o ikamamatay mo. Pero tandaan natin, kailangan natin isuko ang mga Diyos-Diyosan sa ating buhay. Ngunit, kailanman hindi tinalikuran ni Yahweh ang kanyang ipinangako kila Abraham. Kaya nga, the promise was fulfilled. Dumating ang Messiah, and He was revealed in the New Testament, and that person is the Lord Jesus Christ, who died on the cross for us to redeem His people from the slavery of sin and granted eternal salvation. And by His resurrection, those who believe in Christ will be justified or will be right with God. To be right with God is only by the grace of God. That means through the merit of Christ alone, the sinner is made righteous. There are still many elect in our community who will be saved upon hearing the gospel. Marami pang mga elect na kailangang abutin ng mabuting balita ng kaligtasan. And it is not our business na alamin, be conscious, kung sino ang elect at hindi elect. Pero ito ay isang assurance sa atin and hope at encouragement na kapag tayo nagbahagi ng salita ng Diyos, hindi pwedeng walang makakakilala sa Panginoon sa Kristo. And those who will respond to the gospel will be saved. Our mandate is to evangelize and make disciples, at hindi natin pwedeng excuse na may mga elect na kaya hindi na tayo kailanman o hindi na kailangan mag-share ng gospel. Dahil ito ay mandato, utos ng Diyos, utos si Kristo na tayo ay humayo, ipangaral ang Ebanghelyo at huwag tumigil sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hindi pa ligtas.
It is our solemn responsibility to offer the gospel to all men and women regardless ng kanilang edad o estado sa buhay. So in light of what we have already discussed, as a Christian, you should always praise the triune God for all He has done for you. Being elect doesn't mean carelessness and complacency. Hindi pwedeng wala kang gagawin, may responsibilidad tayo. Andito ang sovereignty of God and at the same time the human responsibility. At kapag hindi natin ginawa ang ating tungkulin bilang isang Kristiyano, we are held accountable to God. You have a responsibility to obey God. You should obey Christ to make disciples of all the nations. Consider the life of Paul. Patuloy siyang nagpupunta, nung siya'y nabubuhay, pupunta siya sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang gospel, and then through the gospel, may natatayong iglesia. So your knowledge of God's sovereignty and election fuels you to involve yourself in evangelism and mission. So ano ito yung magiging bahagi natin sa pagmimisyon o pag-evangelize? To know that God as a remnant gives you the courage and assurance in evangelism and mission. Dahil alam natin na ang Diyos ang nagliligtas. At kilala niya kung sino ang sa Kanya. And the sheep hears the voice of His shepherd. To call those who are not yet in the fold, the lost sheep, ang kailangan gawin natin is to call them through the gospel. And this truth makes you trust Him fully and enables you to pray for revival. We should never forget to pray for the revival. That means a massive conversion. At ninanais natin yun sa ating mga sari-sariling bayan o komunidad that we are praying that maraming ma-convert, maraming maligtas, maraming makakilala kay Kristo. And then lastly, the inscrutable God's judgment against the rest of Israel. Verses 7 to 10. In these verses, Paul is making his transition from the remnant to the hardened Israel. Maring ang talatang ito ay mahirap maunawaan dahil sa salitang the elect obtained, but the rest were hardened, and also the following verses. So ang iba pinatigas ang puso, ang iba naman ay nakaunawa ng Ebanghelyo. Ang iba ay tumanggap ng grace ng Diyos upang maligtas. Ngunit gaano man ito ka-offensive sa lahat ng mga Hudyo, ito ay katotohanan hindi natin maaaring itago. Dahil ito ay malinaw sa salita ng Diyos or sa written word of God. Maring sa pamagitan ng kanyang pagpili o sa remnant ay maipakita niya ang kanyang mercy and grace. Sa pagpili niya, pinakikita niya ang kanyang malawak na habag at biyaya. At sa mga hindi naman pinili, pinakita niya ang kanyang justice. And the rest of ethnic Israel has been hardened. God shows His justice and also His glory. Tulad ng ginawa ni Yahweh sa pagpapalaya niya sa Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt. Kaya hindi sila agad nakaalis sa Egypt dahil kalooban ng Panginoon yun. And the purpose of Yahweh is to display His glory and to make His name known to all nations. And then consider Gideon with a handful of 300 men. Kaunti kumpara doon sa kaaway. Pero bakit? So that they will not take credit.
and it's always for the glory of God. Hindi niya ibibigay sa Yahweh ang kanyang kalwalhatian sa iba. So it is always to the praise of His glory. Like in Ephesians chapter 1, it is always to the praise of the glory of God. So we should never think that God is unfair and that there is injustice with God. Huwag na huwag natin isipin yan. Because He has all the rights, because He created us. Nilikha tayo ng Diyos, and yet we must rejoice that we are one of God's elect. Yan dapat natin pagpasalamat na isa tayo sa naligtas, isa tayo sa pinili ng Diyos. At dahil tayo pinili ng Panginoon Diyos, He will sustain us and we will persevere. By His grace alone. Kaya, wala tayo talagang makukuha o kukuning credit o kalwalhatian para sa ating mga sarili. Kundi laging para sa Panginoon Diyos. Lahat ng kalwalhatian at karangalan ay nabibilang lamang sa ating dakilang Diyos. At maaari din naman, isipin ng iba na bakit may ilan lang na remnant and the rest ay mukhang mas malaki ang bilang. Tulad nung kay Elijah, ilan lang, and the rest mas marami. So pinakikita dito ng Diyos sa kanyang iglesia na ang tagumpay at lakas ay hindi nakasalalay sa langit, kundi nakasalalay ito sa Diyos. Sa ating panahon, madalas pag nakikita natin ang isang ministry na malaki, sinasabi natin ito ay matagumpay. Pero yun ay hindi nasusukat doon. At bakit ba konti ito ay upang hindi rin tayo magyabang, upang hindi natin kunin ang kalwalhatian ng nabibilang sa Diyos. Ang Israel po, konti. Sila'y pinili, hindi dahil malakas silang bansa o marami sila. Sabi nga ng Panginoon, katunayan kayo nagkakaroon. Pinili sila dahil sa pag-ibig niya sa kanila. And it's the same with us. And let us always consider this truth. God is still active in saving sinners, both Jews and Gentiles. Kasi ang kaligtasan, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay walang pinipili, edad o ethnic group. Lahat ay nangangailangan ng kaligtasan, lahat ay nangangailangan na marinig ang gospel. So Christ, the victor who came out conquering and to conquer, that means the gospel will triumphantly proclaim and countless multitude will be saved. Sabi ni J.B. Fesko sa kanyang commentary sa Romans, we must remember not to judge the success of the church only by sight. Rather, we must judge it by faith. In other words, we must not judge the success of the gospel by what our eyes see. We may think that the church is small and that few are being saved, but God is at work. The gates of hell will not prevail against the kingdom of God. Matthew 16:18. Like the small mustard seed, the church is imperceptibly growing and will one day fill the entire creation. Matthew 13:31 to 32, and Revelation chapter 21 to 22. Although only a remnant of Israel belongs to Christ, we must not think that the company of the elect has been whittled down to a number hardly worth saving. Actually, ito nga pag binasa mo ang kay Mark Twain na Tom Sawyer, ay nag-comment doon si Tom Sawyer about doon sa
bilang ng mga pinili. So huwag natin hayaan ang katotohanan hindi natin lubos na maunawaan ay maging dahilan ng ating panghihina o pagkalito. Tatandaan natin ang kaisipan natin ay hindi tulad ng kaisipan ng kataas-taasang Diyos. He is the infinite God and we are just a finite being. Yung mga bagay na hindi na nire-reveal sa atin ng Diyos ay nabibilang yon sa Kanya. At yung na-reveal sa atin, yon ang nabibilang sa atin na dapat nating malaman. Minsan, may ilan na sa lalim ng pag-iisip sa theology ay lalo pang na-confuse. At minsan wala nang ginawa, kundi makipagdebate patungkol sa partikular na doktrina tulad ito. Pero nawa ang katotohanan ito ay magdulot sa atin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos tulad ng sinabi ni Pablo sa Romans chapter 11, 33 to 36. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. Ito yung kanyang sinabi. Ito lang yung response niya dito sa katotohanan ng kanyang itinuro. How unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways. For who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Or was given a gift to Him that He might be repaid? For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. So, huwag natin hindi kalilimutan na ang mga gawa ng Diyos ay perfect and righteous, and He ordained everything according to His sovereign will and gracious providence, and most of all for His glory. Kaya bigyan pansin mo rin ang babala ni Pablo sa mga taong naniniwala na kaligtasan ay sa pagpapakabuti o paggawa ng kabutihan. Pero kung iyan ang paniniwala mo pa rin hanggang ngayon, kaibigan, ang katotohanan, ang kaligtasan ay hindi sa paggawa ng mabuti o ang pagiging relihiyoso, kundi sa pamagitan ng pananampalataya ng kay Kristo. Pagsisi ka at sumampalataya kay Kristo. Mapapahama ka kung magpapatuloy ka sa ganong paniniwala. Again, nais kong bigyan ng emphasis to na tulad ng sinabi ni Pablo, pananampalataya lamang kay Kristo upang ang isang tao ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sa pamagitan ng ni Kristo, matatanggap ang kapatawaran. At sa pamagitan lang ni Kristo, magiging malaya ka sa pagkaalipin mo sa kasalanan. At sa pagtatapos, remember God's faithfulness to His promises to save both the Jews and Gentiles. Therefore, participate actively in evangelism and mission. Maging kabahagi ka doon sa evangelism and mission. Kung hindi man ikaw ang pupunta sa lugar upang magmisyon, maging rope holder ka, tulad nga sabi ni William Carey. I will venture into the deepest mine, but you must hold the rope. Pwede kang maging bahagi ng mission by giving, by supporting missionaries, by supporting the missions, by praying for the missionaries and for the missions work, and for the conversion of the unconverted. So again, do not forget to always pray for the salvation of unconverted and do the necessary to advance the ministry of the gospel. That is it. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, salamat Panginoon Diyos sa
sa oras kong ito, sa iyong mensahe. At salamat, Panginoon Diyos, sapagkat ang kaligtasan namin ay hindi sa pamagitan ng aming paggawa ng mabuti, kundi sa pamagitan ng biyaya mo lamang ng iyong mabuting kalooban. Wala kaming may pagmamalaki, tunay na ikaw ang Diyos na siyang pumili sa amin, hindi kami ang pumili sa iyo, kundi ikaw ang pumili sa amin. Salamat, O God, sa kaligtasan na iyong ibinigay sa amin, ang pagsisisi at pananampalataya ay kaloob mo rin sa amin, Panginoon Diyos. Kaya nagawa namin na manampalataya, naintindihan ng gospel, sapagkat ito ay sa gawa ng Banal na Espiritu at hindi sa aming mga sarili. Kaya wala kaming dapat kuning kalwalatian o karangalan, kundi lahat ng papurit karangalan ay nagbibilang sa iyo lamang, Panginoon Diyos. And continue to help us to be thankful and help us to preach the gospel also to ourselves at maging bahagi ng evangelism and mission. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Huwag mo tayong lahat sa ating closing song.
po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, ang Diyos na mayaman sa awa, mayaman sa pag-ibig. Aming Diyos na tunay na buhay, ang Diyos na patuloy nagtatawid sa amin sa araw-araw. Ang Diyos na nagpapatawad sa amin. Salamat sa mga salitang narinig po namin. Dalangin namin, O Diyos, na itong mga salitang ito ay tunay na magbigay ng lalo pang encouragement sa amin na ipahayag pa ang inyong pong ebanghelyo sapagkat ang inyong pong ebanghelyo ay kapangyarihan ito para sa mga taong sasampalataya sa inyo. Hindi mababaliwala ang aming pong pangangaral ng ebanghelyo sapagkat kayo din po ang kumikilos. Kaya ang dalangin ko sa mga aral na ito ay tunay na maging pundasyon ng bawat isa at maging motivation namin sa pangangaral ng inyong pong ebanghelyo. Tunay nga magkakaroon ito ng bunga, hindi dahil may ginawa kami, kundi kayo ay gumagawa para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at sa mga gagawin pa po namin sa buong araw na ito. Pagpalain niyo po ang mga salita na ibinigay sa amin. Namin pong dalangin ang inyong pong banal na Espiritu ang siyang kumilos. Tunay na magbigay sa amin ng katagumpayan dahil si Kristo ay nagtagumpay na. Ang lahat ng ito, nataas namin. Tanging pangalan namin po, Panginoon Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Makakabayo tayo sa Sa
tayo ng Spirit Receive, kung tayo moving na kasama